So, good morning. Yung tinawag sa atin dito na 4GB1 na pag in-start mo, umandar siya pero namamatay din kaagad. So, kahapon pa ito nila pinapaandar. Kasi sa Novaliches tayo kahapon, tapos ito bagong dating. So, hindi nila mapaandar daw. Kaya pinunta natin ngayon dito. Tingnan natin kung anong problema, kung bakit ayaw magtuloy-tuloy yung kanyang andar. No? So, check-upin na lang natin. Naman nila dito is umaandar saglit lang. Tapos namamatay din kagad. So, i-heater muna natin. Tapos, start. Yun, namatay. So, start natin ulit. Ayaw na. Dito, tingnan natin yung kanyang fuel. Matigas naman. Ayan, matigas. So, ibig sabihin, hindi siya nagkakahangin. So, bakit ayaw tumuloy yung kanyang andar? Hindi natin to ang kanyang separator. Check natin kung ano ang laman. Ayan, bumbay natin. Ayaw, walang lumabas. So, try muna natin tanggalin. Yan, wala namang tubig. Diesel naman. Sarado na natin. Diesel naman yung lumabas. So, naging problema nito kaya. Bakit ayaw niyang magtuloy? Okay. Ang natin ulo. So, chinik ko na yung magnetic dun sa injection pump. So, may supply naman siya. So, modelo pa naman to. Ito yung mga naka-intercooler turbo na 4GB1. Maririnig nyo naman. Ayun o. Yung maririnig kayo na clicking sounds. Ayun. Ibig sabihin buo. So, ngayon, bakit ayaw siyang umandar? So, ang gagawin natin is tingnan natin yung kanyang air cleaner. So, check natin ang air cleaner kung bakit ayaw. Check-upin natin. So, air cleaner dito. Yan. So, baka mamaya madumi lang, hindi siya makahinga. So, yun ang problema nito. Bago. Ayan, makikita nyo naman bago pa oh. So, hindi yan si air cleaner. Hanap tayo sa iba. Yan, so nagpalit muna tayo ng battery kasi low cranking siya dito. Help sa mandar. So testingin muna natin. So sa langis walang halong tubig. Yung tubig naman niya is wala ding halong langis pero hindi siya nakakulant. Nakatubig lang, nakapapakataputer lang yan. So start natin ulit. Serve natin. So wala siyang galit. Yan, nakarit na tayo. I-rev natin siya. Yan. Agad na yan. Walang galit yung ating makina. Ang baba. Start natin ulit. Yun, sinasabi niya. Pagka pinatay, wala nang minor ulit. I-rev natin. Agad na. Kita niyo naman yung ano natin. Agad na yan.
So ngayon meron siyang idle. Ang problema, hindi siya nagre-rev ng todo. So walang galit, walang RPM. So check muna tayo. Buksan natin tong ano. Dito na tayo kasi na-check na natin yung air cleaner doon. Malinis doon. So dito tayo sa direct dito sa intake manifold niya. So dumaan pa kasi ito ng compressor sa kanyang turbo. Cold side, tapos dumaan pa ng intercooler. So tanggalin natin dito. So yan na, tinanggal ko na. So dito tayo nagtanggal. So pantarin natin dito. Ganun pa rin. Okay. Manginig pa rin siya. Magbabago yung kanyang andar. So ganun pa rin, kahit na tinanggal natin dito, wala pa rin response. Tinanggal ko na kanina, binalik ko na kasi may bata pang natutulog. Wala siyang galit. Ganyan. So binubomba ko na dito, hindi pa rin siya nagbabago, no? Check na lang natin. So dito ako sa tambutso, mahina yung kanyang buga. So yun, na-check na natin yung air cleaner, malinis. Binunot na natin dito baka barado itong intercooler. So ganun pa rin, walang pagbabago. Yung ating injection pump, buo naman yung kanyang magnetic, wala siyang rev, no, o RPM lang, walang revolution kapag walang galit, walang RPM. So next natin gawin is wala na, kilo na. Hindi, joke lang. So gagawin natin is tatanggalin natin yung ano doon sa muffler bago siya mag muffler. So check natin kung okay ba siya. So kung wala bang bara. So pag nirev ko kasi nakikita ko umuusok dyan. So pandara natin ulit. Yun, mamatay na talaga. Ganun pa rin. Tapos nakakita ko yung sa may turbo umuusok na. Hindi lang kita sa video, pero pag naarawan siya, ayan, sumisingaw na dyan. So gagawin natin, nakataw nyo, nakapatay na yung susi ko, hindi siya namamatay kasi nakadirect ako. So bunutin natin ito, mamamatayan. Ayan, sabihin buo yung linya. Okay. So ang duda ko nyan is yan lang yung catalytic ang nagbara, yung catalytic na yan. So itong muffler bihira yan magbarado, yung catalytic nyan. So yan yung tatanggalin natin, remove natin, testing lang. So yan, i-remove natin to. So ito lang naman yung nagbabara dyan, yung catalytic na yan. So testing natin. So dito may tubig na siyang lumabas. Ayan, nagtutubig na. Ayan, makikita niya naman. So nga pala, kaya ako sinadya ngayon dito kahit linggo, dapat na pahinga tayo pag linggo. Kasi doon tayo sa sarili natin, pahinga tayo sa shop. Kasi sariling sasakyan natin yung gagawin natin, yung owner tsaka yung Sentra. So pinasingit lang to kasi nga nag-diagnose na sila na injection pump yung problema. So papa-calibrate daw yung injection pump. So kaya pinaano sa akin dito kung kaya ko daw ba isingit muna para ma-troubleshoot lang kung talagang injection pump ba ang problema. So sa akin naman is dito muna tayo sa tambutso ngayon. Nakita niyo naman kanina, na-trace na natin lahat. Air cleaner, malinis, intercooler, hindi barado kasi nagtanggal na tayo dun sa intake mismo, dun sa may manifold malapit.
ganun pa rin yung response. So ang napansin ko lang kanina, pag ikot ko sa may tambutso is mahina yung kanyang exhaust na nilalabas, no. Kaya dito muna tayo ngayon, testingin natin to kung barado. So kung wala talaga ay doon na tayo sa ano nila, diagnose nila na injection pump, pero imposible kasi one click siya. So dito muna, tatanggalin muna natin to. So yun, natanggal na natin. So sana tama yung ating nala. So ayan, yung loob kung barado na talaga siya. Kasi doon puro na rin siya carbon. Ayan, puro na siya carbon. So try lang natin paandarin. So hindi lang natin i-rev ng todo kasi mayroong bata dito na sanggol pa lang. So dito grabe na yung ano, ayun o. So try lang natin. So paandarin na natin. So yan, testing. So bunutin muna natin to. Dito kailangan. So sana pag in-start natin ay makuha natin yung trouble nya. Ka-switch on. Ayan. Start. Mukhang nakahinga na siya. Tumaas na yung kanyang minor. Positive. So grabing usok. Goods na. Grabing carbon. So ayan na, okay na, solve na. Goods na yung ating problema. Kaso yung battery nya medyo mahina. So papabiyak na lang natin yung ano, catalytic na yun. Diba? Goods na yung kanyang andar. Okay, so kuha na natin. At least nagapan bago pa man ipabaklas yung injection pump. So gasto sana yun, tapos mawawala pa sa original na timing yan. So alam naman natin na hindi talaga may babalik yan, yung timing na yan sa mga calibration compare sa original pa na hindi pa nabubuksan. So ayan, okay na. So iwanan na natin.